Pagdating ko nga pala galing work kahapon, dumiretso ako dito sa kusina. Tinignan ko kung anong ulam namin for dinner. Nakita ko nga yung ampalaya. Ginisang ampalaya daw ang lulutuin niya na para sa dinner namin. Hindi ako masyado excited kasi hindi masarap. Pero kasi hindi talaga ako kumakain ng ampalaya at dahil healthy nga daw to, madaming benefits sa ating katawan, ay syempre pipilitin mo kainin. Nung una nga niyan talagang halos ayaw tanggapin ng bibig ko yung isusubo ko na yan ng ulam. Pero nitong habang tumatanda pala tayo at alam natin na para sa ikabubuti ng ating kalusugan ng mga ganyang ulam, natatanggap naman ng bibig ko unti-unti. Lalo na pag si tita ang nagluto. Hindi masyadong mapait magluto yan. Hindi naman halata sa katawan ko ngayon, di ba? Na lahat halos ng pagkain tinatanggap ng bibig ko. Sana all. Uy, may nahagipang camera kong batang pogi. Back to ampalaya tayo. Sasahugan nga daw niya yan ng hipon. Ang bali magiging sahog niya, hipon at tokwa. At saka lang yung mga panggisan niya na yan. Sibuyas, kamatis at bawang. Saka lang yung hipon, kinatas na yung pinagbalatan yan saka yung ulo para yun daw ang isasabaw niya. So nagpainit na nga siya ng mantika sa kawali para maprito na niya ang tokwa. After kasing prituhin yung tokwa, hiwain niya to para panglagay niya sa huli pagkaluto na yung ampalaya. So yan po, medyo na toasted. Ganyan po ang tamang pagsunog. After maluto ng tofu, ng tokwa, magigisa na po siya. Inunan niya po ang bawang. Pag medyo golden brown na, basic. Susunod na yung sibuyas. Ang galing ko na. Pwede na ako maggisa. Kabisado ko na sunod-sunod ng paggisa. Sumunod niyang nilagay ang kamatis. And then nung nilagay yung kamatis, naglagay siya ng asin. Para medyo may timpla na daw. Kailangan madurog yung kamatis na yan. Yung as in luto na. Para lumasa dun sa ating ampalaya. So yan, halu-haluin lang po ulit natin. At hantayin natin kumulo. Pag medyo alam nating luto na, ilagay na po natin yung katas nung pinagbalatan ng hipon. Balat at ulo ng hipon yun eh. Yung kinatas na yun, yun ang magsisilbing sabaw. At yan po, nilagay na niya ang magic sarap. Naglagay na siya ng mga pampalasa nga para, kala ko sa huli nilalagay yun eh. Susunod niyang nilagay ang pamintang durog. Naamoy ko na nga ang bango. Parang pwede ko nang iulam yan kahit wala yung ampalaya. Kasi nang nilagay natin sabaw dyan yung pinagkatasan ng hipon eh. So syempre pag kumulo yun, parang may hipon na din yun kahit walang nakalagay na hipon na laman. So sabi ko parang mas masarap isabaw to kahit walang lagyan, kahit di mo nalagyan ng ampalaya. Sabi nga ni tita, antayin ko na yung ampalaya. Yun nga yung masustansya. So antayin natin ang ampalaya. Ayun po, at ilalagay na nga niya yung ampalaya. Binabad niya kanina sa tubig yan saka pinigay para daw, yung pala yung technique niya para daw hindi pumait. Pinaibabaw lang niya. And then after niya paibabaw, saka pala niya ilalagay yung itlog. So sabi ko kanina, kaya pala hindi muna niya hinalo yung ampalaya dun sa ginisang kamatis kanina at sibuyas. Ganun pala ang style ng pagluluto niya. So yun po, nung makita niyang luto na yung ampalaya, saglit lang naman daw maluto yun. Nilagay na niya yung tokwa na pinrito niya kanina. So eto na po yung mangkok, medyo maliit. Alam niya na kung bakit. Hindi, kasi ako lang naman nakakain yan. Yung dalawang bata, hindi kumakain yan eh. Kumakain sila, siguro yung sabaw, minsan, pagpipilitin mo lang. So, yun nga, magpiprito si tita ng bangus para kapartner niyang ampalaya. Palaging ganun, pag merong gulay, dapat daw merong prito. So, after po niya magprito niyang bangus, saka lang kami magsisimulang mag-dinner. Di ba ang bilis? Ayan na po yung amin. Kinuha ko na yung parte ko para makakain na po kami. Ayan po, ready na po ang ating pagkain. Kain tayo mga mare. Habang kumakain po ako, iniisip ko na lang, healthy yan, healthy yan. Yun lang po for today's video. Thank you Lord sa lahat ng blessings. Bye-bye!